Alright, Honda ADB 160. Ayan, no? Bagong-bago pa po, no? Sila sir, no? Dumayo po sa atin dito sa shop. Actually, dati na po natin nga customer sila, Paps. Way back, ilan taon na yun, sir? 2019 pa po, no? Yung Sniper. Hanggang ngayon, nabenta na lang. Ayos po yung ginawa natin doon, no? Bali, ito, bagong motor nila. Nagpa-install sila, Paps, ng all-in package, number 5 po, no? Pang ADB po yan. Okay? Na-install na po natin yung mga partial wirings, no? Naglagay po tayo dito ng passing switch and then original domino switch para sa high-low ng MDL. On-off na rin po ito, no? Okay? Stock switch po yan mga sir, hindi po tayo nagpapalit ng mga aftermarket na mga switch, no? Mas matibay po kasi ito mga sir. Okay, yung mga spring po nito galvanized po siya, hindi po siya kinakalawang, unlike puro sa mga aftermarket na switch, no? Yung tinatawag na OEM, yung may mga passing na po rito, no? Okay, yung mga tie switch, hindi po tayo gumagamit yan. Mas maganda pa po yung pagka-build nito mga sir. Yung plastic, hindi po namumutay over time. Okay, ayan, may passing switch na po yan dito. And then horn switching, stock to loud. Ayan, nasa loob po yan mga sir. Nandito po sa may pinakabulsa. Lahat po ng wirings natin, kung mapapansin nyo, ito po yan. Bubaba po yan. Tapos horn switching, stock to loud. Lahat po yan, diretso po dito. Okay? Ito po yung wirings natin na bago, no? Okay, ito po yung nilagay natin na power module. Yan, no? Siya po yung distributor ng power, mga sir. Denso po yan. Made in Japan, kaya matibay talaga. Pag may ganito po tayo, mga sir, hindi tayo magkakaroon ng fluctuation sa kuryente. Okay? Siya po yung distributor ng power mula sa battery natin, papuntang trigger sa mga switch, and then papunta na po ng output sa mini driving, sa busina, combo lights, horn passing, rapid horn, meron na po ito, no? Ayan, dito po lahat yan dumiretso. Subok na po natin yung mga sir, marami na tayo na-install ng ganito, no? Hanggang ngayon mga sir, okay na okay pa rin, no? 5 years ago, 6 years ago, okay na okay pa rin po. Ayan, pag kami ganyan tayo mga sir, hindi tayo magkakaroon ng fluctuation sa kuryente. Kahit po magsabay-sabay naka-on po yan. Wala na po tayong makita kung anong relay po dito na nakaharang po, no? Andito na po lahat yan. Okay, yung busina, andito na po nakakabit, dalawa. Original PRM po yan mga sir, Okay, ito na po yung input ng busina. Magsasalubong na lang po sila rito. Mamaya ikakabit natin, no? Okay. Lahat po ng ginamit natin na wire dyan, pang automotive po yan mga sir. Pure copper, no? Hindi tayo naglalagay ng mga aluminum wire na gagana lang ngayon, pero over time magpupulbos po, no? Ayan, yun po yung mga aluminum wire. Ito, pure copper po yan mga sir. Japan wire po yan, no? Pang sasakyan na. Okay, ang kagandahan pa nito, lahat po yan nakahinang para maganda yung daloy ng kuryente. Hindi po pigil. Sa busina mamaya testing natin, puwersado po ang tunog niyan, hindi po pigil. Kahit nakapatay yung makina, no, basta naka-on yung ignition, tutunog po ng malakas. May mga customer kasi tayo, no, na pagka nakapatay makina na galing ibang shop mo, no, pag nakapatay makina, yung tunog ng busina popot. Okay, kailangan pa pong i-redondo para lumakas dito. Kahit nakapatay po yun mamaya mga sir, puwersado po yung output niyan. Pati sa MDL, no, malakas pa rin yan. Okay, ayan. Ayan, no, parang walang nailagay. Ito po, stock po ito. Ito po yung bago nating magawa. Okay, nakabalot po lahat yan mga sir, para mas maganda tingnan. At the same time, maulan na yung motor ni sir, pa-motor wash man tayo, hindi tayo mangangamba na baka magkaroon ng malfunction, no? Dahil nakabalot po yan. Magpagawa man sila sir sa mga mekaniko, hassle free po, no? Kasi wala pong mga wiring na nakaharang po dito, no? Pansit-pansit. Andito na po lahat yan. Okay, ngayon kakabit na lang natin yung mga pairings, tapos yung MDL, sasarpak po natin yan dito sa may underlight nung pinaka-headlight isa, no? Okay? Ayan, kabit na natin. Ngayon, natapos na po natin, no, yung motor ni Pops. All good sa po yan, package number 5. Which is MDL, PIA horn, combo lights, horn passing, horn switching. Ayan. Okay. Rapid horn, meron na rin po ito, no? Sir, paupuhon na itong MDL mo. Passing light. Yan, no? Sa passing light mga sir, no, kung mapapansin nyo, hindi lang po mini driving yung umiilaw. Sumasabay po dito yung headlight. Yan po yung difference ng gawa natin sa iba, no? Usually pag nag-passing, MDL lang dito, sumasabay po yung headlight. Okay?
Ayan po yung tunay na combo lights mga sir. Pero ang maganda dyan, pwede pa rin tayo mag high and low ng headlight nang hindi sumasabay yung mini driving. Pwede rin naman tayo mag high and low ng MDL nang hindi sumasabay yung headlight. Pero pag nag-passing, automatic sabay po yan lahat. Ayan po yung maganda sa setup natin mga sir. Hindi po tayo basta-basta nagtatap ng mini driving dito sa may high ng headlight, no? Na kapag ka nag-high ng headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun mga sir, no? Ayan. Ang main purpose natin, kaya pinagsabay po natin, para in case na nag-high tayo ng mini driving, meron tayong headlight na magpapassing. For example, yung headlight naman yung naka-high, meron naman tayong MDL na papalit for passing, no? Pag naka-off lahat, automatic sabay po yan. Okay? Kahit naka-on po lahat yan mga sir, nag-passing, may ilaw pa rin po. Hindi tayo mawala ng passing light. Nakapatay man, nakabukas, magpa-passing po yan. Okay? Yan po yung combo lights natin mga sir. Hindi po yung typical na MDL lang po yung may ilaw, no, pag nag-passing. Yung iba naman, sinasabay sa headlight yung MDL para pag nag-passing ng headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun ito mga sir, no? May kanya-kanyang switch po yan. Para pag in case mag-high tayo ng headlight, hindi po sasabay yung mini driving. Okay sir, pabusina naman, stock horn. Sa stock horn, kung mapapansin nyo, wala pong umilaw mga sir, no? Para in case magparehistro tayo sa LTO, wala tayong magiging violation. Wala rin pong rapid yan mga sir, pure stock po yan. Okay? Tapos, sir, pa-activate naman ng loud horn. Sa loud horn, doon na po ilaw yung MDL plus headlight. Isa pa nga sir? Okay? Sa loud horn, kung mapapansin nyo, iilaw ng MDL plus headlight. Combo lights din po yan mga sir. Ayan. Rapid horn. Lakas. Sir, pa-on ng headlight. High, no? Tapos yung MDL, low. Busina. Meron pa rin horn passing niya. Rapid horn. Sir, pa-off naman lahat. Pagka pinatay natin yan, automatic sabay po ulit yan lahat. Rapid horn. Okay. Check natin yung mga switch, no, na ikinabit natin. Ito po yung kinabit natin na domino switch para sa hino ng MDL. Ayun, no. Kung mapasin yung mga sir serye natin, no, maliwanag pa pero yung MDL, litaw na po yan. Okay, ayun, no. Ito po yung high lumens natin na mini driving, no. Dahil pa po nito yung mga 60 watts na MDL mga sir. Maliit lang pero napakalakas po niyan. Okay, ayun, no. Gumuguhit po yung liwanag yan mga sir, oh. Ayan, yung low, ayan, gumuguhit po yan mga sir. Okay. Ito naman po yung passing switch na kinabit natin. Ayan, no. Heavy duty po yan mga sir. Sasabay po yung headlight plus MDL. Ayan, no. Pero maganda dyan, pwede pa rin tayo mag-high low ng headlight lang. Pwede rin tayo mag-high low ng MDL lang nang hindi nagsasabay-sabay. Pero pag nag-passing automatic, sabay po lahat yan. Okay. Ito po yung switch na nilagay natin para sa stock horn. Ito naman po yung loud horn. Tinago po natin, no, sa may bulsa. Okay, rapid horn. Ayan, napakalakas. Okay, passing, ayan. Ayan, no? Pagka naka-on po yung MDL, nag-high tayo ng headlight, may passing pa rin po yan. Okay, ayun, no. Sa mga gusto pong pagawa, no, punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.